Jose Robe, Tobong, Pampanga. Meron akong karanasan nung bata pa lamang ako. Taong 1981, nang maranasan ko ang kakaiba at kahindik-hindik na karanasan na nasa edad 15 ako noon. Nang maranasan ko ang nakakakilabot na karanasan ko. Sa mga panahong iyon ay mayroon kaming kapitbahay na hindi ko alam ang ngalan nito dahil hindi ko naman nakakasalamuha ang pamilya nito. At di minsan na hindi ko nakitang lumabas. Sabi ng iilan ay wala naman raw tao sa bahay na iyon. May 5 anak ito. Ang 3 ay malalaki na nasa edad 10 hanggang 13. At ang 2 naman ay nasa edad 7 at 2. Isang araw, habang ako ay nagwawali sa aming bakuran, ay nakita ko ang isa sa mga anak nito, ang 7 taong gulang. Lumapit ito sa akin at ako'y nginitian at kinausap. "Hello ate, maaari po ba akong makipagkwentuhan po sa inyo?" Tanong nito. Kaya naman agad akong tumigil sa pagwawalis at inaya ko siyang umupo sa terrace namin. At pagkatapos, sinabihan ko siyang hintayin ako saglit para kumuha lamang ng makakain niya. Tumangaw naman siya, kaya naman agad akong pumasok at kumuha ng pagkain. Pagkalabas ko, dala ng tinapay at Diyos. Naabutan ko itong nakatulala. Hindi naman ito namalayan na nandun ako, kaya naman tinawag ko ito. "Bata, ito nang merienda mo, kumain ka na." Sambit ko. Ngunit hindi siya tumugon at nananatiling nakatulala. Ilang beses ko rin itong tinatawag at kinakausap. Ngunit hindi ito kumikibo. Kaya naman tinabihan ko siya at hinawakan. Bigla naman ako nang umiyak ito. Bata, okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Ito na ang pagkain mo, oh." Wika ko na natataranta. Dahil hindi pa rin dito tumitigil at baka marinig ito ng kanyang inay at ako'y mapagbintangan pa na pinaiyak ko ito. "Bata, tahan na. Kung may problema ka ay handa kitang tulungan." Sambit ko. Dahil sa aking sinabi ay tumahan na ito at tumingin sa akin. Kalaunan ay ngumiti at pagkatapos, sinimulan na niyang kainin ang ibinigay kong pagkain sa kanya. Kung masta ito ay parang itong 1 taong hindi kumain. "Dahan-dahan ka lang, baka mabilaukan ka." Nag-aalala kong sambit. Patuloy lamang itong kumakain hanggang sa mayari ito. Pagkatapos ay nilapag niya ito sa lamesita at nagpasalamat sa akin. "Ate, maraming salamat po ha. Ate, maaari ba tayong maging magkaibigan? Wala po kasing gustong makipaglaro at makipagkaibigan sa akin eh. Maaari po ba kahit sa sandaling panahon lamang?" Tanong nito. Hindi ko lubos maunawaan ang kanyang sinabi. Tila may pinapahiwatig ito, ngunit hindi ako nagbahalata. Oo naman. Yun lang pala. Pwede mo akong ituring na kapatid at kaibigan kung gugustuhin mo lang." Ngiting sambit ko. Nagpasalamat naman ito at hinayaan ko lang makipagkwentuhan ito. Halos 2 linggo itong tumutungo sa aming bahay upang makipagkwentuhan at makipaglaro. Nakilala ko na rin ito. Siya ay si Lene. Hanggang sa isang araw ay tinawag si Lene. Dali-dali itong tumayo mula sa pagkakaupo at mabilis na tumakbo. Tatawagin ko sana, ngunit hindi ito lumingon nang makarating siya sa kanila. Ay dinig kong paano siya pagalitan. "Saan kang galing, bata ka? Di ba't sinasabi ko sa'yo na huwag kang lalabas dahil napakadelikado? Gusto mo bang pati ikaw ay mawala rin?" Sambit ng ina nito. "Pasensya na po, inay. Pakiusap, hindi na po mauulit." Hagulgol na wika nito. "Kung ganon,
sundin mo lahat ng sinasabi ko. Dahil kung hindi, alam mo na kung ano ang mangyayari sa iyo dyan sa labas. Makahulog ang wika nito. Nakaramdam naman ako ng awa at takot para sa bata. Tila hindi magandang nais ipabatid ng ina nito sa kanya. Nagulat naman ako nang makita ko ang isang babae na nakatayo sa bintana. Kinilabutan ako dahil sa mga matatalim na titig ang ipinukol sa akin. Kaya naman dali-dali akong umiwas at mabilis na pumasok sa loob ng aming bahay. Bakit ganun? Nakakatakot naman yung nanay nila. Maganda sana kaso. Ay, wag na nga. Makapagluto na lang. Sambit ko sa aking sarili. Agad akong tumungo sa kusina upang abalahin ang aking sarili sa paglilinis ng kasangkapan. Pagkatapos ay nagluto ako ng aming pananghalian para pagdating ng aking ama at ina ay makakain na kami. Nang mayari ako ay nagtungo ako sa isang sofa at doon ay binuksan ko ang aming TV. Pagbukas ko ay isang balita ang nagpaagaw ng aking atensyon. Nag-iingat kayo sa isang babae na nagngangalang Gloria. Sinasabi ng iilan ay isa raw itong umanong aswang. Marami na raw itong nabiktima kahit matanda ay hindi nito sinasanto. Ngayon ay naninirahan ito sa lugar ng Pampanga. Kaya kung sino man ang taga Pampanga ay mag-iingat kayong lahat sa kanya. Wika ng reporter sa TV. Kaya naman kinalabutan ako sa ibinalita nito. Tila nanlalamig ang buo kong katawan. Hala, totoo ba? Nandito na sa Pampanga ang aswang? Pangalan pa talaga ni nanay ah. Ma, pa, uwi na kayo. Parang hindi ko na kayang mag-isa. Wika ko sa aking sarili. Habang kinakausap ko ang aking sarili, ay bigla akong napatalon sa takot nang biglang sunod-sunod na katok ang narinig ko mula sa pintuan. Kaya naman napahawak ako sa aking dibdib na animoy inaatake sa puso. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ng aking ina mula sa labas ng pinto. Hoy Robe, ano ba? Kanina pa ako kumakatok. Ba't ayaw mong buksan ang pinto? Dinig kong sigaw ng aking ina. Kaya naman mabilis akong tumayo at tumungo sa pinto ng aming bahay upang pagbuksan ng aking mga magulang. Kita ko sa mukha nito ang pagod at pagkainis sa akin. Nasaan ka bang bata ka? Bakit hindi mo kaagad binuksan ang pinto? Alam mo namang pagod na kami ng iyong tatay at gutom na gutom pa. Sambit nito. Pasensya na po ma. Marami lang po akong ginagawa kaya hindi ko kaagad kayo napagbuksan. Paghingi ko ng paumanhin. Sige, ayos lang. Halina, kumain na tayo. Wika naman ng aking ina. Kumuha naman ito ng plato. Ako naman ay nagsandok na ng aming kanin at ulam. Habang kami ay kumakain, ay nag-usap ang aking ama at ina tungkol doon sa napanood ko sa balita. Halos hindi ako makalunok ng aking pagkain nang malaman ko kung sino ang tinutukoy nilang aswang. Abay balitang-balita ngayon na may aswang na dito sa ating lugar. Delikado na dito. Ang sabi pa ng iilan, mayroon na daw ditong nabiktima. Wika ng aking ina. Oo, dinig na dinig ko rin yan. Kaya lang, sino ang aswang dito? Tanong naman ng aking ama. Ay, ano pa, kundi ang bagong salta dito sa ating lugar. Yung bagong lipat na babae dyan sa dating bahay nila Nora. Sambit ng aking ina. Sigurado ka ba? Huwag kang bintangera, Gloria. Mamaya i-chismis mo pa yan. Wika ng aking ama. Totoo naman Simula nang dumating yan dito sa ating lugar, hindi ko nakitang lumabas ng bahay ang babae na yan. Marami nang hindi lumalabas pag tungtong ng gabi. At isa pa, walang gusto ang makihalubilo sa babaeng iyan. Sambit ng aking nanay. Oo na, sige na. Kumain ka na. Ang dami mong alam. Suway pa ng aking ama.
Ako naman ay hindi maisubo ang aking pagkain. Tila nakaramdam ako ng takot na napansin naman ng aking ama at ina. O bakit hindi ka pa kumakain? May problema ka ba, Neng? Tanong ng aking ina. Wala po, Nay. Heto na po, kakain na po. Tugon ko na lamang. Sinimulan ko na ngang kumain kahit na hindi ako makakain sa mga oras na iyon. Tila nanlalamig ako na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos namin ay muli na namang nagpaalam ang aking ama't ina at sinabi nitong gagabihin sila sa pag-uwi. Bago pa man ito tuluyang lumabas, ay binilinan ako nito na sabuyan ko daw ng asin ang buong bahay at maging sa labas. Magsabit rin daw ako ng bawang at luya nang sa ganon ay hindi magawang makapasok ng aswang. Agad ko namang sinunod ang inutos nila hanggang sa umalis na nga sila. Ginawa ko na lahat ng sinasabi ng aking ina. Medyo kinikilabutan ako dahil niisip ko ang ibinalita ng aking ina. Kung ganon, nakakatakot na dito sa aming lugar. Diyos ko, Lord, iligtas mo po kami. Sambit ko sa aking sarili habang hinuhugasan ko ang mga pinggan. Nang ako'y matapos, ay nagtungo ako sa sala upang manood ng telebisyon. Naaliw ako sa aking pinapanood, kaya naman hindi ko namamalayang hapon na pala. Ay naku, hapon na pala. Kainis, ang bilis ng oras. Makapagluto na nga. Sambit ko sa aking sarili. Nang magawa ko na ang lahat, ay agad akong kumain. Hindi ko na hinintay pa ang aking ama at ina dahil gagabihin na sila sa pag-uwi. 7:30 na ng gabi nang ako'y magpasyang tumungo sa aking silid. Pero bago iyon, tiniya ko munang nakakandado ang pinto sa harap at maging sa likod. Ganun din ang mga bintana. Ay sinigurado ko kung nakasarado bang mabuti. Nang mapagtanto kong maayos naman, ay agad akong nagtungo sa aking silid upang makapagpahinga. Habang ako ay mahimbing na natutulog, ay bigla na lamang akong nagising dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng aming bahay. Tinignan ko ang orasan at napagtanto kong pasado 11:00 na ng hating gabi. Dahil sa kuryosidad ko, ay lumabas ako ng aking silid. Kaya naman mas lalo kong naririnig ang kakaibang ingay na para ba itong baboy dahil sa tunog nito. Kaya naman labis akong nagtaka at nabahala. Dahil kung iisipin ay wala kaming alagang baboy at maging sa kapitbahay namin ay wala ring nag-aalaga dahil ipinagbabawal ito sa aming lugar sapagkat napakabaho raw ng amoy nito. At isa pa ay wala ni isang baboy ramo ang makikita o naliligaw dito. Kaya naman pala isipan sa akin kung baboy ba talaga iyon. Tumungo ako sa bintana upang silipin sa maliit na sewang. Napatakip ako ng aking bibig at nanlaki ang aking mga mata sa aking nakita. Hindi ito ordinaryong baboy sapagkat ang wangis nito ay parang isang halimaw. Bukod sa matingkad na kulay itim ang balat nito, ay matatalas ang mga ngipin nito na naglalaway pa. At mapula rin ang mga mata nito. Isa pa, ang laki nito ay hindi ordinaryong laki ng isang baboy. Kung pagsusumahin ang laki nito, ay kasing laki ng 2 kalabaw. Kaya naman natakot ako ng husto. Naalala ko naman ang ibinalita at ibinilin sa akin ng aking ina. Umalis ako sa bintana at pagkatapos, dahan-dahan akong tumungo sa kusina upang kumuha ng asin. At kumuha na rin ako ng luya. Inilagay ko ito sa aking bulsa at pagkatapos, nagsabit na rin ako ng maraming bawang sa aking leeg. Kumuha na rin ako ng mahabang itak ng aking ama na nakatago sa kwarto nito. Nagtataka rin ako kung bakit hindi siya tinatabla ng asin
nakapalibot sa paligid. Naalala kong nagsaboy ako kanina ng asin sa labas ng aming bahay at maging sa aming bakuran. Maya-maya pa ay lalong lumakas ang ingay nito at tila nagwawala. Kaya naman muli kong sinilip ito sa sewang. Nakita kong gusto niyang pumasok pero hindi niya magawa dahil may mga bawang at luya na nagkalat sa paligid. Nakaramdam ako ng pangangatog, ngunit pinilit kong lakasan ang aking loob dahil wala pa rin ang aking ama at ina. Pinapanalangin ko na sana ay ipagpabukas na lamang nila ang pag-uwi upang hindi nila makaharap ang halimaw na gustong pumasok sa aming bahay. Ilang oras rin ang tinagal ng halimaw na baboy na iyon. Kahit anong subok niyang pumasok ay hindi niya magawa. Kaya naman umalis na lamang ito. Paglabas nito sa aming bakuran ay nagyanyo itong isang babae. Mahaba ang buhok nito at medyo katandaan na rin. At ang nakakapagtaka pa ay kamukha ng aking ina. Nakita ko pa itong lumingon muli sa aming bahay. Tila ramdam niya ang aking presensya dahil ngumisi ito. Nang mawala na ito ay nakahinga na ako ng maluwag. Hindi na rin ako natulog dahil sa takot na baka muling bumalik ito. At isa pa hindi na rin ako dinalaw pa ng antok. Halos 1 linggo na akong ginugulo ng nilalang na iyon. At ang nakakatakot pa ay muli na namang nangyari kagabi. Nang sumapit ang araw ay narinig ko na ang motor na huminto sa aming bakuran. Nakita ko ang aking ama at ina na bumaba na sa sasakyan. Kaya naman dali-dali kong binuksan ang pinto ng aming bahay. Pagpasok nila ay dito ko na sinabi ang nangyari kagabi at ang mga nakaraan habang wala sila. Tiyak kong naniwala sila sa aking mga sinasambit. Kaya naman labis silang nababahala at natatakot. Mabuti at buhay ka pa anak. Ang akala ko ay nakain ka na. Di joke lang. Basta't anak, magdoble ingat ka ha. Tuwing sasapit ang gabi mamaya madali ka. Sambit ng aking ina. Mabuti na lang po hindi po siya nakapasok, Nay. Pwede po ba akong sumama sa inyo ni tatay kapag magtatrabaho kayo? Baka po kasi bumalik ang halimaw o aswang na iyon. Natatakot po ako, Tay, Nay. Wika ko rito. Ano ka ba naman, Ruby? Malaki ka na. Pwedeng isama ka namin sa trabaho. Mamaya paalisin kami ng aming amo. At isa pa ay napakasungit nun. Kaya hindi ka maaaring sumama. Dumito ka na lang. Sabat naman ng aking ama. Tama ang iyong ama, Ruby. Hindi ka pwedeng sumama sa amin dahil masungit ang mga amo namin, lalo na sa pagkain. Wika ng aking ina. Bakit mo ba laging pinagtatanggol yan? Totoo naman hindi ba? Galit na tugon naman ng aking ama. Hindi nga nila ako pinayagang sumama, kaya naman sumama ang loob ko. Ramdam kong hindi nila ako pinapahalagahan. Dahil sa inis ko ay padabog akong tumungo sa aking silid. Naiwan naman ang aking ina at ama na napapailing. Naku naman no, bakit pa ayaw nila akong isama? Alam naman nilang may aswang tapos iiwan na naman nila ako. Mas mahalaga ba ang trabaho kaysa sa kanilang anak? Inis kong bulong. Dahil sa inis ko, nagpasya na lamang akong matulog nang sa ganun ay mawala na ang aking pagkainis. Ikinandado kong nang maigi ang aking pinto. Nang sa ganun ay walang mang-iistorbo sa akin. At pagkatapos ay agad akong humiga. Hanggang sa hindi ko namalayan ay tulog na pala ako. Nang ako ay magising, pupungas-pungas pa ang aking mga mata. At tinignan ko ang oras. Nanlaki naman ang aking mga mata. Mag-aalauna na pala ng hapon. Kaya naman mabilis akong tumayo. Pagkalbas ko ng aking silid, ay nagtungo ako sa aming kusina. Naabutan ko naman ang aking ina na naglilinis na ng kasangkapan.
Nay, pasensya na ho. Hindi ko namalayan ang oras. Napasarap po kasi ang tulog ko. Sambit ko habang nagtitimpla ng kape. Ayos lang anak, kumain ka na dyan. Dahil hindi ka nag-almusal at nanananghalian. Nauna na kaming kumain dahil nagugutom na kami. Hindi ka na namin hinintay. Wika ng aking ina habang abala sa paghugas ng pinagkainan. Ayos lang po inay, wala naman po sa akin iyon. Pero nay, bakit kayo lang? Umalis ba ulit si tatay? Tanong ko rito. Huwag mo nang intindihin yung aswang na yon. Wika nito. Nahalatang mainis na kinikimkim ito sa aking ama. Hindi na lamang ako kumibo. Kaya naman sinimulan ko na ang aming pagkain. Nang ako'y matapos na, ay hinugasan ko na kaagad ang aking pinagkainan. Wala na ang aking ina. Dahil natapos na ito sa paghuhugas. Habang ako ay kumakain. Naabutan ko itong nakaupo sa sofa habang nanonood ng paborito nitong palabas. Naisipan ko namang mamasyal sa tabi-tabi dahil nakaramdam ako ng inip, kaya naman nagpaalam ako. Agad naman akong pinayagan, ngunit binilinan ako nito na huwag magpapagabi dahil delikado. Tumango naman kagad ako at agad nang lumabas. Nang makalabas ako, ay muli kong nilingunan ang aming kapitbahay. Nakita ko naman ang bata na nakasilip lang sa bintana. Kaya naman nginitian ko lang ito, na kanya namang tinugunan. Pagkatapos ay bumabay siya sa akin. Kaya naman nagpatuloy na ako sa paglalakad. Bala ko kasing tumungo sa pook pasyalan na malapit lang sa amin. Nang makarating ako ay umupo ako sa upuan. Mabuti na lamang ay bakante at walang gaanong tao. Nagmumuni-muni ako dahil nakaramdam ako ng pagkainip dahil wala akong nakitang mga batang naglalaro. Nakakapagtaka naman, bakit kaya wala nang masyadong nagpupunta rito samantalang madalas itong puntahan ng mga tao? Marahil siguro dahil sa napabalitang may aswang rito sa aming lugar, kaya wala nang gustong maglabas ng bahay. Sambit ko sa aking sarili. Napagpasyahan ko nang umuwi na dahil pasado 5:00 na. At binilinan din ako ng aking ina na huwag akong magpapaabot ng gabi. Marami na ring nagsisiuwian at isa na ako roon. Habang ako ay pauwi na sa amin, ay may nakasalubong ako. Isa itong babae. Ito yung magulang ng batang tumungo sa amin ng isang araw. Kaya naman nakaramdam ako ng kilabot at biglang bumilis ang tibok ng aking puso dahil sa mga titig nitong matatalim. Ako'y napayuko na lamang. Akmang lalakad na ako nang bigla itong nagsalita. Robe, tama ba? Kailangan mo mag-ingat. Hindi ka nila titigilan. At kapag nakita na nila ang kanilang tunay na anak, ay didispatcha ka na nila. Kapag kailangan mo ng tulong, tumungo ka lang sa aking bahay. Hindi ka nila magagambala. Makahulog ang sambit nito. Ano pong ibig niyong sabihin, Ale? Naguguluhan po ako. Utal-utal kong wika rito. Marami kang hindi alam. Bakit hindi mo tanungin ang iyong ina at iyong ama? Sa bagay, hindi sila magsasabi ng totoo sa iyo. Maniwala ka. Mag-ingat ka rin sa iyong magulang. Hindi ko to sinasabi para matakot ka. Pinapaalalahanan lamang kita. Makahulog ang wika nito. Ano pong sinasabi ninyo, pati ang aking mga magulang? Bakit hindi niyo po sabihin sa akin? Ano po bang alam niyo? Inis kong turan. Hindi ko maaring sagutin ang iyong mga katanungan. Gusto kong ikaw ang makatuklas ng lahat. Nasisiguro mo bang nagtatrabaho sila o may iba pa silang pinupuntahan? Sige na, kalimutan mo na ang aking sinabi. Umuwi ka na dahil paggabi na at magmadali ka. Uwi ka nito at tinignan ang paligid.
Hindi na ako sumagot. Mabilis akong tumalikod. Lakad-takbo ang aking ginawa hanggang sa ako'y makarating na sa aming bahay. Agad akong pumasok at isinara ang pinto. Oh, mabuti at nakauwi ka na. Saan ka ba galing? Tanong ng aking ina. Diyan lang ho, namasyal lang ho ako, Nay. Sige po, Inay. Ako na lang ho ang magluluto ng panghapunan. Sambit ko. Tutuloy na sana ako nang magsalita ito. Huwag na, anak. Gusto kong malaman kung nakausap mo ba ang kapitbahay natin dito. Tanong nito. Kaya naman napaharap ako dito at puno ng pagtataka ang aking muka. Kung bakit tila alam ng aking ina na nakausap ko nga ang babae. Hindi ho, Inay. Hindi ko po nakausap. Bakit po ba? Maang-maangan ko naman. Ay, wala. Sige na. Umungo ka na sa iyong silid at ikay magbihis na. Maya-maya ay maghahaponan na tayo. Uwi ka ng aking ina na hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Agad akong nagtungo sa aking silid. Puno pa rin ang palaisipan sa aking utak tungkol sa sinabi ng babae at maging sa aking mga magulang. Kaya naman isang pagpapasya ang aking ginawa. Buo sa aking loob ang kailangan ko silang imbestigahan nang hindi nila nalalaman kung ano ba talaga ang pagkatao ng aking mga magulang. Pero may punto sa akin na bakit ko gagawin iyon samantalang sila ay aking mga magulang. Sa aking kakaisip, hindi ko namalayang tinatawag na pala ako ng aking ina. Kaya naman napabalikwas ako ng bangon at mabilis na tumungo sa kusina. O Robe, akala ko tulog ka na. Wika ng aking ina. Ganun na nga po, Inay, pasyensya na po. Tugon ko. Sige na, umupo na at tayo kumain na. Sambit ng aking ina. Kaya naman ako ay umupo at sinimulan ko ng kumain. Habang ako ay kumakain, nagtataka ako kung bakit wala pa rin ang aking ama. Kaya naman ako ay nagtanong sa aking ina. Nay, bakit wala pa po pala si tatay? Gabi na po, hindi ba? Tanong ko. Hindi ito kumibo. Tila umiiwas sa tanong ang aking ina. Kaya naman hinayaan ko na lamang. Nang kami ay nayari na, ako na ang nagpasyang magayos ng aming pinagkainan. Sinabi ng aking ina na matulog na raw ako. Dahil maaga daw silang aalis at pagkatapos ay tumungo na ito sa kanyang kwarto. Ako naman ay nagtungo rin sa aking silid nang ako'y mahiga. Muling sumagi na naman sa aking isipan ang sinabi ng babae. At naalala ko palang wala pala akong sinaboy na asing sa paligid. Kaya mabilis akong bumangon. Paglabas ko ay nagtungo agad ako sa kusina. Kumuha ako ng bawang, luya at asin. Sinimulan kong lagyan ng bintana at pinto. Mga bawang at luya ang nilagay ko doon. Pagkatapos ay nagsaboy rin ako ng asin sa loob. Kakatukin ko na sana ang aking ina sa kanyang kwarto nang may marinig akong mga boses na nasa loob ng silid ng aking ina. Kaya naman ito ay aking pinakinggan. Nanlaki naman ang aking mga mata at napatakip ako sa aking bibig dahil sa narinig ko. Naiinip na ako, Gloria. Kailangan na niyang mawala tulad ng kanyang ina at mga kapatid. Kagabi ay gutom na ako, ngunit hindi ko siya makuha dahil tinuruan mo siya ng mga pangontra sa atin. Sambit ng boses ng lalaki. Nakakatakot na para bang galing sa ilalim ng lupa. Maghintay ka lang, mahal. Hindi pa ito ang tamang oras. Hanggat hindi natin nahahanap ang ating nag-iisang anak, ay pagtsatsagaan ko muna. Alam mo naman na maging ako ay takam na sa sariwa niyang dugo at laman. Dinig ko ring sambit ng aking ina. Ako naman ay nangangatog na ang tuhod at nakaramdam na rin ako ng panlalamig sa buo kong katawan. Kaya naman palihim akong tumungo sa aking silid
at ikinandadong mabuti ang pinto nang sa ganun ay hindi sila makapasok. Dahan-dahan kong hinarang ang mga upuan at cabinet na nasa gilid ng pinto nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Nagiktik na rin ang aking pawis sa mga sandaling iyon. Halos palihim akong napapahagulgol at tila hindi makapaniwala sa mga narinig ko. Ang inakala kong mga magulang ko ay hindi ko pala totoong magulang. Labis na takot ang nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Hindi ko alam kung kanino ako hihingi ng tulong. Nagsusumiksik ako sa gilid ng aking higaan at hindi na ako nakaramdam pa ng antok. Napapaisip ako na kailangan kong makaalis sa bahay na ito nang hindi nila mamalayan hanggang sa sumapit ng umaga. Palihim kong inalis ang lahat ng mga nakaharang sa aking pinto at pagkatapos ay lumabas ako. May halong takot nang makita ko ang aking ama at maging ang aking ina. Kaya naman nagpapanggap ako. O anak, gising ka na pala. Mag-almusal ka na dahil aalis na kami ng iyong ama. Ikaw ang bahala rito ha. Ngiting wika ng aking ina. Nanguna lang ang aking itinugon. Hindi na lamang ako umimik pa hanggang sa hinintay ko silang umalis. Nang mapagtanto kong wala na sila, ay agad akong nagtungo sa aking silid. Pagkapasok ko ay agad akong tumungo sa aking cabinet. May kinuha akong isang baol na maliit dahil nandoon lahat ng inipon kong pera na para sana ipangreregalo ko sa aking ina. Mabuti na lamang ay hindi nila ito alam at ngayon ay magagamit ko ito upang makaalis sa lugar na yon. Mabilis kong inilagay ito sa aking bag. Hindi na ako nagdala pa ng mga damit upang hindi nila mahalata ang pagtakas ko. Nagtagumpay naman akong nakaalis ng aming bahay at pagkatapos ay naglakad ako papunta sa kanto upang maghintay ng bus. Kabadong-kabado ako sa mga oras na yon. Mabuti na lamang ay agad akong nakasakay. Halo-halong tensyon ang aking nararamdaman at ano-ano ang pumapasok sa aking isip sa mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung saan lugar ako tutungo dahil hindi ko naman kilala ang mga kamag-anak ko. Mabuti na lamang ay dala ko ang perang aking inipon. Kaya naman naisipan kong mangupahan. Nakarating ako sa lugar ng Quiapo at doon ako namalagi. Umabot ng 2 taon, naging maayos ng aking pamumuhay. Medyo nakalimutan ko na rin ang nangyari noon. Nagagawa ko na rin ang mga gusto ko. Nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan. Ngunit ang akala ko ay panghabang buhay na. Pero mali ako dahil isang panandalian lamang pala. Isang umaga noon, habang ako ay naglalakad papunta sa trabaho, nang ako ay may namataang nagkukumpulan. Kaya naman agad akong tumungo roon. Napatakip ang aking bibig nang makita ang isang bangkay ng babae. Gutay-gutay ang katawan nito. Marami ring mga kalmot na tila ng laban at ang nakakapanindig balahibo ay wala na itong mga lamang loob. Nakangara rin ito na nakalabas ang dila at ang mga mata nito ay nakadilat lang. Ang amoy nito ay nakakasulasok na marahil ay kagabi pa siguro ito nilalangaw o nilalanggam na rin ang bangkay nito. Dinig ko rin ang buong bulungan sa lugar na iyon. Diyos ko, Inday, sunod-sunod ng patayan rito sa ating lugar. Halos pare-parehas lang ang kanilang ikinamamatay. Sambit ng tsismosang matadabang babae. Kaya nga, katakot. Parang hindi naman adik ang may gawa niyan. Tignan mo wakwak ang tiyan. Uwi ka naman ng isang medyo katandaang na babae. Kaya nga yung anak ko hindi ko na pinapalabas. At alam niyo ba, may bali-balita dito sa ating lugar. May mag-asawa raw na naghanap sa kanilang anak. Ang sabi, umalis raw ito nang walang paalam. Kakaawa po, nasa na kayo yung anak nila? Sambit naman ang isa.
Napakunot naman ako ng mga sandaling iyon. Tila nakaramdam ako ng kaba. Kaya naman napasambit ako sa aking sarili. Lord, sana ay hindi ang mga halimaw na iyon ang naghahanap sa akin. Huwag niyo po sana akong pabayaan. Sambit ko sa aking sarili. Umalis na ako sa lugar na iyon. Nang makarating ako sa trabaho, ay doon ko na lang ibinuhos ang atensyon ko nang sa ganun ay mabawasan ang kaba sa aking puso. Pagsapit ng hapon, habang ako ay pauwi, bigla na lamang akong nakaramdam ng hindi ko maipaliwanag. Tila ba'y may pumipigil sa akin na huwag muna akong uuwi sa tinutuluyan ko. Pilit ko namang pinapakalma ang aking sarili at iniisip ko na lamang na dala lang ito ng pagod ko sa trabaho. Pagkarating ko sa aking tinutuluyan, mas lalong tumindi ang aking kaba. Nagpalingalinga pa ako at nagdadalawang isip ako kung papasok ako. Nang aking bubuksan ko ito, bigla na lamang may nagbukas. Nanlaki ang dalawang mga mata ko at tila na estatwa ako sa aking kinatatayuan. Dahil ang matagal ko nang binabaon sa limot, ngayon ay nakangiting nakatingin sa akin. Nasorpresa ka ba naman ng iyong tatay, anak? Tila yata hindi ka masaya. Ngiting wika ng aking ina. Hindi ho, Nay. Masayang masaya ho ako. Utal-utal kong tugon rito. Alam mo bang nalungkot kami nang umalis ka? Miss na miss ka na namin ng iyong ama. Wika ng aking ina. Napaluha-luha pa. Patawad po, masyado lang po akong natakot sa ating lugar. Kaya hindi na ako nagpaalam pa. Patawad po sa inyo, tay, inay. Wika ko habang nakayuko. Ay, wala yun anak. Wala kaming tampo sa iyo. Maari bang umuwi ka na sa atin? Wala na ang aswang sa ating lugar. Dahil kami mismo ang nakasaksi kung paano kinuyog at pinatay ng ating mga kabarangay ang aswang. Sambit naman ng aking ama. Ganon po ba? Kung ganon, masaya po ako. Wika ko pa. Ganon naman pala Pumasok na tayo para magpagpahinga ka na. Alam naming pagod ka sa trabaho. Ngiting sambit ng aking ama. Hindi ko pa rin matignan sa mukha ang mga ito. Dahil natatakot ako. Hindi ko rin maintindihan kung papaano nila ako natagpuan, pati ang aking tirahan. Kabado akong sumunod sa kanila, papasok sa loob ng aking inuupahan. Maluwag rin pala itong tinutuluyan mo, anak. Ikaw lang bang mag-isa dito o may kasama ka pang iba? Tanong ng aking ina, habang sinusuri ang buong kabahayan. Hindi lang ho ako ang mag-isang tumutuloy rito, Nay. Utal kong sagot rito. Kung ganon, nasaan ang kasama mo? Kasi nilibot na naman itong inuupahan mo. Wala kaming nakita na isang tao rito maliban sa iyo. Kunotong tanong ng aking ina. Ano ho kasi, nagtatrabaho pa rin po iyon tulad ko. Melay po ang pangalan ng kasama ko rito. Wala na rin ho kasing bakanting tulugan rito, Nay, Tay. Sambit ko na may halong kaba. Nagkatingin na naman ang dalawa at kalaunay nakangiting nakatitig sa akin. Ano ka ba naman, anak? Huwag ka naman ganyan sa amin ng tatay mo. Gusto ka lang naming makasama tapos pinapalayo mo kami. Wika ng aking ina na animoy nagtatampo. Hindi naman po sa ganun, inay. Kasi ho, mahigpit pong ipinagbabawal sa amin ng may-ari. Na huwag kaming magpapatuloy kahit nakamag-anak para ho namin. Pasensya na kayo, Nay, Tay. Sambit ko na nakayuko. At hindi ko lubos maisip kung paano sila nakapasok sa inuupahan kong bahay. Pamangon na lamang sila. Tila hindi masaya sa aking mga sinabi. Alam ko sa sarili kong ito yung tama upang umalis sila. Natatakot ako na pagkagawin pa rin nila ang kanilang balak sa akin kahit na nasa puntong nakokonsensya ako
dahil sila ang kinikilala kong ama at ina. Sige, hahanap mo na kami ng matutuluyan ng iyong ama. Tas bukas, punta na lang ulit kami ha, anak. Pero bago yon, magsalo-salo muna tayo sa pagkain. Namiss na namin nakasalo ka. Wika naman ng aking ina. Tanging tango na lamang ang itinugon ko. Hanggang sa tumungo kami sa kusina. Nakita ko ang mga paborito kong ulam na palaging niluluto ng aking ina. Gusto kong mapaluha pero hindi ko pwedeng ipahalata. Kumuha lang ako ng kanin at ang aking inulam ay ang dala-dala ko na binili ko pa sa labasan. Tinignan naman nila ako nang hindi ako kumuha sa kanilang inihain. Anak, hindi ba't paborito mo lahat ng iyan? Alam kong miss na miss mo na rin ang luto. Hindi mo ba nagustuhan? Akang tanong ng aking ina. Hindi naman po sa ganun, Nay. Pasensya na ho kayo. Sa sobrang tagal na ho kasi ay nakalimutan ko na ho ang mga paborito ko at nag-iba na rin ho ang lasa ko sa pagkain. Nahihiyang wika ko. Tumango naman ito at nagpatuloy sa pagkain. Sa totoo lang ay ayaw ko naman talaga. Dahil walang lasa. Para bang pinakuluan lang. Ang akala ko noon ay dahil sa matatanda na sila. Kaya matabang na ang kanilang kinakain. Yun pala ay mga aswang pala sila. Pagkatapos namin kumain, ay nagpaalam silang aalis na. Kaya naman naging panatag ang loob ko. Sinilip-silip ko pa sila sa labas. Mabuti na lang ay wala na sila. Pagsapit ng gabi, habang ako ay nakahiga, ramdam kong may kakaiba sa paligid. Buti na lamang ay hindi ako makatulog sa mga sandaling iyon. Kaya tumayo ako at tumungo sa pinto. Nilako itong mabuti. At pagkatapos ay inaharang ko ang lahat ng mga mabibigat na bagay sa bintana. At ganoon din maging sa CR. Sinilip ko na rin at nilako na rin ang maigi ang mga ito. Pagkatapos ay bumalik na ako sa aking higaan. Nag-dial ako sa telepono. Tinawagan ko ang may-ari upang magpaalam na aalis na ako doon dahil gusto kong lumipat sa ibang lugar. Habang ako ay bala, nagulat na lamang ako nang may kumalabog sa labas. Kaya naman, bumalis ang tibok ng aking puso. Napaluha naman ako nang makarinig ako ng mga angil na mga hayop. Para itong baboy ramo. Alam kong hindi lang basta ito hayop dahil wala namang alagang baboy ramo doon. Maging sa aming mga kapitbahay doon. Maya-maya pa ay mas lalo akong kinalabutan. Nang papalapit ang naririnig ko. Mula sa labas ay biglang kumalabog ng malakas ang pinto ng aking silid. Kaya naman mabilis akong tumayo at napaiyak ako. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Dahil maras nilang binubuksan ang pinto ng aking silid. Nag-iisip ako kung ano ang aking gagawin. Dahil sobrang natataranta na talaga ako. Nakita kong nasisira na ang pinto. Kaya mabilis akong nagtungo sa bintana at binuksan ko ito. Hirap akong lumabas sa bintana dahil sa maliit lamang ito. Pinilit ko na lamang ipagkasya ang aking katawan. Nang makalabas ako ay mabilis akong umalis roon. Wala akong nakikita mga tao sa labas. Sobrang dilim ng paligid. Tanging liwanag lang ng buwan ang tanging tanglaw ko sa gabing iyon. Kahit nahingal na ako, ay pinilit kong tumakbo. Masakit na rin ang mga paa ko. Ramdam ko na rin ang hapde dahil nakayapak lamang ako. Halo-halong tensyon ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung kanino ako hihingi ng saklolo. Dahil lahat ng kabayan ay nakapatay ang ilaw. Sabayan mo pa ang mga alulong ng aso sa paligid. Wala na rin akong nakikita pa ang mga sasakyang dumaraan. Halos mapalahod ako sa mga oras na iyon.
Maya-maya pa ay nakarinig ako sa aking likuran ng mga angil. Kaya naman napapikit ako at napaluha. Tikom din ang aking bibig. Nanginginig na ang aking katawan. Dahan-dahan kong ipinilig ang tingin sa aking likuran. Nanlaki naman ang aking mga mata sa aking nakita. Dalawang naglalakihang kulay itim na baboy ang aking nakita. Mababalasik ang kanilang itsura. Nanlilisik ang mapupula nilang mga mata at matatalas rin ang kanilang mga angil. Pagkatapos ay naglalaway rin. Unti-unti silang lumalapit sa akin. Kaya naman napapatras ako sa mga oras na yon. Hindi ko alam ang aking gagawin. Hanggang sa bigla na lamang akong natapilok at pagkatapos ay nauntog ang aking ulo sa bato. Kaya naman nawalan ako ng malay. Hindi ko na alam pa ang sumunod na nangyari. Pagkagising ko ay kinapakapa ko pa ang aking sarili. At pagkatapos ay dahan-dahan akong tumayo. Nakita ko namang may benda na nakalagay sa aking ulo. Karamdam ko pa rin ang pagkirot. Nagulat naman ako nang mapansin kong wala ako sa aking silid. Tila pamilyar ang silid na aking tinutulugan ngayon. Para itong kamukha ng aking kwarto sa Pampanga. Kaya naman sinuri ko ang aking paligid. At nakaramdam ako ng takot na nandito na nga ako sa Pampanga. Naalala ko na naman ang kaganapan kagabi. Kaya naman napaluha ako. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto. Nakita ko ang aking ina na may daladalang pagkain. Mabutit gising ka na. Inuwi ka na namin dito sa Pampanga. Ano bang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? At paano ka napunta sa kalsada? Tanong nito sa akin. Hindi naman ako makasagot at tikom pa rin ang aking bibig sa mga sandaling iyon. Tila hindi ko alam ang aking sasabihin sa mga oras na yon. Ramdam kong pansin nila yon. Pero pinilit kong huwag magpahalata. Ayos ka lang ba anak? Ano ba ang gumugulo sa iyo? Pasensya ka na kung hindi ka na namin nagising na iuwi ka namin dito sa ating lugar. Sambit ng aking ina. Ayos lang ho, inay. Utal kong sagot dito. Ano ba kasing nangyari sa iyo anak? Nakita ka na lang na nakahandusay sa lupa ng mga tanod roon. Mabuti na lamang ay nagronda sila, kung hindi ay hindi ka nila makikita. Tapos ang tinutuluyan mo pa, basag-basag lahat ng gamit. Pati ang pinto ay wasak-wasak na rin. Sabihin mo nga sa akin, may nanloloob ba si tinutuluyan mo? Kunot noong tanong nito. Hindi na lamang ako kumibo. Dahil alam ko na alam niya ang tunay na nangyari. Ramdam kong masaya ito dahil muli na naman akong napasa kamay nila. Sige na anak, mukhang natrauma ka ata. Hindi na muna kita aabalahin pa. Kailangan mo nang magpahinga. Maiwanan muna kita ha. Ngiting wika nito. Salamat po inay. Tipid kong sagot. Nang lumbas na ito ng aking silid, ay labis akong natahimik at umagulgol. Dahil hindi ako makapaniwalang nakabalik ako sa lugar na matagal ko nang kinakalimutan. Ngunit huli na, nakita na nila ako. Kaya kailangan ay magpakatatag at maghanda upang sa ganun ay makalaban ako sa mga magulang ko na hindi ko alam kung tunay mo talaga o hindi. Pinilit ko ang aking sarili na tumayo. Paglabas ko ay wala akong nakita ni isang anino ng aking ama at ina. Kaya naman dahan-dahan akong tumungo sa labas. Nagulat naman ako nang may biglang tumawag sa aking pangalan. Oy Robe, saan ka pupunta? Hindi ba't hindi ka pa magaling? Wika ng aking ama. Magpapahangin lang ho itay. Naiinip po kasi ako sa aking silid. Palusot ko. Pero ang totoo ay tatakas ako.
Ganon ba? Halika na. Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka na. Ngiting wika nito. Hindi pa ho ako gutom, tay. Maya-maya na ho. Tugon ko naman. Tumungo na lamang ito at sinabi niya na kapag raw gutom na ako, ay tawagin ko na lamang sila ng aking ina. Tumango na lamang ako. Nakahinga naman ako ng maluwag nang umalis ito sa aking tabi. Habang ako ay nag-iisip, ay sumagi sa aking isipan ang bata at ang kanyang ina. Na kapag kailangan ko raw ng tulong, ay magtungo ako sa bahay nito. Pero bago iyon, ay naisip kong mamayang gabi na. Iimbestigahan ko kung totoo ba talaga ang aking hinala o hindi. Nang ako ay mainip, ay muli akong bumalik sa aking silid. Kahit nagugutom ako ay hindi ko magawang kainin ang ibinibigay nila. Naramdaman ko naman ang mga yabag sa aking pinto. Narinig ko namang bumukas ito. Kaya naman nagtulog-tulugan ako. Naramdam ko namang lumapit sila sa akin. Tulog na siya. Bantayan mo siyang maigi, Gloria. Nang sa ganun ay hindi na siya makatakas pa. Mamayang gabi ang huli niyang araw rito sa mundo. Alam mong alam na niya ang tungkol sa atin. Dinig na sambit ng aking ama. Pero hindi pa ito ang tamang oras. Hindi pa. Hindi pa natin nahanap si Samantha. Wika naman ng aking ina. Patawad. Ngunit may ipagtatapat ako sa iyo, Gloria. Ang ating anak ay matagal nang pumanaw. Nahuli siya ng mga tao noon nang may biniktima siyang buntis sa dati nating tirahan. Wala siyang awang pinatay at sinunog. Patawad kung nagsinungaling ako. Ayaw ko lang masaktan ka. Dinig kong wika ng aking ama. Anong sabi mo? Hindi totoo yan. Hindi patay ang anak ko. Sabihin mong nagsisinungaling ka lang. Lumulo ang sambit ng aking ina. Tigil ka, Gloria. May paghihiganti na rin natin ang ating anak. Halika, lumabas na tayo. Baka mamaya ay magising pa yan. Suway ng aking ama. Hindi ko naman narinig ang aking ina na sumagot dito. Dinig ko na lang ang kanilang mga yabag palabas. Kaya naman ay dinilat ko ang aking mga mata ng dahan-dahan at may umagos na mga luha. Bakit ganito? Hindi ko nga sila tunay na mga magulang. Bakit ang sasama nila? Kung ganon, tama nga ang babae pero paano ako makakatakas rito kung nagbabantay sila? Bulong ko sa aking sarili. Kaya naman nag-isip ako kung saan ako pwedeng dumaan. Agad akong bumangon at pumasok ako sa CR. Tinignan ko ang bintana. Ngunit masyadong maliit. Hindi ako magkakasya. Kaya naman lumabas ako. Naisip ko naman ang bintana dahil doon rin ako lumabas. Kaya naman hinawi ko ang kortina. Nanlaki naman ang aking mga mata nang puro bakal na ang nakalagay roon. Kaya naman nanlumo ako. Tinignan ko ang oras. Pasado 6:30 na. Kaya naman mas lalo akong nakaramdam ng takot at kaba. Pero kahit ganoon ay nag-isip ako ng paraan kung paano ako lalaban. Mabuti na lamang ay may naalala kong isang matulis na tubo sa ilalim ng aking higaan. Kaya naman dali-dali ko itong kinapa. Mabuti na lamang ay nandito pa rin ito. Agad ko itong kinuha. Maya-maya ay narinig ko nga ang yabag nila patungo sa aking silid. Kaya naman dali-dali akong humiga at nagtaklob ako ng kumot kasamang matulis na tubo hanggang liig lamang ang aking kinumutan. Habang maigpit kong hawak ang tubo at pagkatapos ay pinikit ko na ang aking mga mata. Nang pumasok sila ay ginising nila ako. Ngunit hindi ako dumilat. Bakit tulog pa rin siya? Nakainom ba siya kanina ng hinanda kong gamot? Tanong ng aking ina. Siguro. Maganda yan. Magagawa na natin ang ating balat.
Mabuti ay mahimbing siyang natutulog para naman hindi niya maramdaman ang sakit. Halakak na sambit muli ng aking ina. Sige, ihanda ko lang ang lana nang makapagsimula na tayong magpalitan niyo. Tagal kong hinintay ang araw na ito. Ngayon ay makakamit na ng ating anak ang hustisya. Wika ng aking ima. Sige na, lumabas na tayo dahil hindi na magigising iyan. Pag-aaya naman ng aking ina. Rinig ko namang lumabas na sila at pabalag nilang isinarado ang pinto. Dali-dali kong idinilat ang aking mga mata. Mabilis akong tumayo at inayos ko ang higaan. Nilagyan ko ng una ng higaan upang maghugis tao at pagkatapos ay tinakluban ko ng kumot. Nagtago naman ako sa CR. Hindi ako gumawa ng kahit anong ingay. Kahit nilukuban na ako ng takot at pangamba, ay pilit ko pa rin itong nilalabanan. Nang lumalim na ang gabi, ay pinakiramdaman ko na ang paligid. Maya-maya ay nakarinig na ako ng mga angil ng isang mabangis na hayop. Hanggang sa marinig ko na lamang na biglang nawarak ang pinto ng aking silid. Ngayon ay matitikman na namin ang lasa ng limang loob mo. Halakhak ng boses sa limaw. Ako naman ay napaluha, kaya naman tinakpan ko ang aking bibig gamit ang aking kamay at pinipilit kong pakalmahin ang aking sarili. Maya-maya pa ay narinig ko nang tumungtong sila sa kama at isang malakas na angil ang pinakawalan nila. Kaya naman sinilip ko sila sa sewang ng pinto ng CR na aking tinataguan. Hindi. Nasaan siya? Hindi ba't may pampatulog ang gamot na pinapainom natin sa kanya? Paano nangyari iyon? Imposibleng makatakas ang babaeng iyon dahil wala siyang dadaanan. Hanapin mo siya. Hindi siya maaaring makatakas. Galit na wika ng isang nilalang. Kitang-kita ko kung paano nilawas sa akin ang mga aparador at kung paano nila sirain ang kama. Labis silang nagalit nang hindi nila ako matagpuan. Maya-maya pa ay dumako ang tingin nila sa CR kung saan ako nagtatago. Kaya naman kinabahan ako at napalunok na lamang ng laway. Hanggang sa unti-unti na silang lumalapit patungo sa aking pinagtataguan. Ako naman ay naghanda. Mahigpit kong hinawakang mabuti ang aking sandata. Walang kaano-ano ay biglang nasira ang pinto ng CR. Napapikit pa ako sa mga sandaling iyon. Halos tumagiktik ang aking pawis. Nagulat pa ako nang biglang umalingaw-ngaw ang pag-angil ng isang nilalang. Kaya naman ang pamulagat ako. Bumagsak ito at doon nagkikisay ang katawan nito. Nakita ko ang dulo ng aking hawak na tubo na may mga likidong kulay berde. Ang kaninang anyong baboy ay naging isang Nanay Gloria. Nakita ko naman ang isa pang baboy Ramo na matindi ang panlilisik ng kanyang mga kitingin na ipinukol sa akin. Nang sumugod siya sa loob ng CR, ay mabilis kong nailagan. Nang makakuha ako ng tiyempo, ay mabilis akong tumakbo palabas ng bahay. Nakita ko itong nakasunod lang rin sa akin. Naalala ko naman ang bili ng babaeng nakasalubong ko. Kaya naman dumiretso ako sa bahay nito. Mabuti na lamang ay bukas ang pinto. Hingal na hingal ako at hindi ko alam ang gagawin. Nang may masmasan ako ay nilibot ko ang paningin sa buong kabahayan. Para itong sinaunang bahay dahil sa mga kagamitang nakapaligid rito. Mga kagamitang antik at nagawi ang aking paningin sa pader. May nakita ako mga lumang litrato na nakasabit dito. Ito ang litrato ng batang palaging pumupunta sa akin noon. Maganda ito, pati ang ina at mga kapatid nito ay maiitsura. Ngunit napansin kong walang tao. Marahil ay tulog na sila. Maya-maya ay nakarinig ako ng isang kalabog sa labas ng bahay.
Muli ko na namang narinig ang pag-angil ng nilalang na yon. Kaya naman muli akong nakaramdam ng takot. Pinipilit nitong pumasok, ngunit hindi nito magawa sa hindi ko malamang dahilan. Maya-maya ay mayroong nagsalita sa aking likuran. Kaya naman dahan-dahan akong tumalikod. Huwag ka nang mag-alala, Ate Robe. Hindi ka niya masasaktan. Wika ng bata. Anong ibig mong sabihin? Utal kong tanong dito. Ate Robe, matagal na kaming patay. Kami ang tunay mong pamilya. Ito si Nanay Suling. Siya ang tunay mong ina. Ngiting tura ng bata sa akin. Nanlaki ang dalawa kong mga mata. Hindi ko maunawaan ang sinasabi nito at hindi ako naniniwala. Anak, alam kong hindi mo mauunawaan. Matagal kitang hinanap hanggang sa mamatay kami ng iyong mga kapatid. Ngayon ay nakita ka na namin, kaya malaya na kaming makakapagpahinga. Pero bago iyon, kailangan muna kitang mailigtas sa aswang. Wika nito. Magsasalita na sana ako nang biglang nagbukas lahat ang bintana ng bahay at namatay rin ang mga ilaw. Ang mga bata naman ay pinalibutan ako at maging ang babaeng nagsasabing nanay ko siya. Anong laban niyo sa aswang kung multo kayo? Tanong ko sa mga ito. Hindi na kailangan ng katawan upang malabanan namin. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa iyo, anak. Sambit ng aking tunay na ina. Maya-maya pa ay biglang bumagsak ang pinto ng bahay. Kaya naman nanlaki ang aking mga mata. Lumitaw ang isang napakalaking baboy ramo na talagang mabalasik ang muka. Magbabayad ka sa ginawa mo sa aking mahal na asawa. Unti-unti kong ipaparamdam sa iyo ang sakit na ginawa mo. Galit na sambit ng baboy ramo. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Buong akala ko ay kayo ang tunay kong mga magulang na minahal ko. Nagkamali pala ako. Hagulgol kong turan dito. Ikaw ang kapalit ng anak namin na pinatay ng iyong angkan. Ngayon ay sisingulin ko na. Wala kang utang na loob. Wika naman ito. Utang na loob? Para saan ha, tay? Minahal ko kayo ni nanay, tapos ganito ang isinukli ninyo. Ngayon alam ko na hindi nyo ako tunay na anak, wala nang saysay pang pagmamahal na inaalay ko sa inyo. Hagulgol kong turan. Hindi na ito sumagot pa dahil sumugod na ito sa akin. Natamaan ito ako nang hindi ko namalayan. Nasugatan ako sa bandang dibdib ko. Kaya naman napadaing ako sa matinding sakit. Lumapit naman sa akin ang mga kaluluwa ng aking kapatid. Inalalayan nila ako, kaya naman nagawa ko pang tumayo. Muli na namang umatake sa akin ang aswang. Pero hinarangan ito ng aking ina sa hindi malamang dahilan. Biglang tumilapon palabas ang aswang. Dinig ko ang pag-angil nito, kaya naman muli akong naghanda. Ilang saglit pa ay muli na naman itong sumugod. Kaya naman sa pagkakataong iyon, ay pinatamaan ko siya sa kanyang dibdib na sanhi ng kanyang ikinabagsak. Nagkikisay ito hanggang sa maging anyong tao ito. Umagos ang berde nitong likido dahil nakabaon sa kanyang dibdib ang matulis na tubo. Unti-unti akong lumapit rito habang umagulgol. Ang daya mo. Wala kang utang na loob. Naghihingalong sambit nito. May utang na loob pa rin ako kahit niloko niyo ako. Mas mabuti na lang na mamatay kayo kaysa mambiktima kayo ng inosenteng tao. Lumuluhang toran ko. Hindi na nga ito sumagot dahil nawala na ito ng hininga. Hanggang sa masunog na ang mga labi nito. Anak, ngayon ay tapos na. Kailangan na naming magpaalam sa iyo.
Mahal na mahal ka namin. Balang araw ay magkakasama rin tayo at mamumuhay ng mapayapa sa langit. Ngiting wika ng aking tunay na ina. Ako naman ay tumango, kahit na hindi ko sila mahawakan, ay kanila akong niyakap. Hanggang sa biglang lumitaw ang liwanag. Kumaway-kaway pa sila sa akin bago sumama sa liwanag hanggang sa maglaho na. Nang gabing iyon ay nagpasya akong umuwi. Nawala ng takot sa aking puso. At mayroong bagong bukas na naghihintay sa akin. Wala nang nakakatakot, wala nang bigati. Lumipas ang araw, buwan at taon, ay naging mapayapa na ang aking pamumuhay. Nagkaroon na rin ako ng magandang trabaho sa abroad. Ang lahat ng nangyari sa akin ay isang alaala na lang. Umalis na rin ako sa lugar na iyon. Kasama ko ng ibabaon ang nakaraan. Ngayon ay kasalukuyan akong naninirahan sa Maynila at dito ko ipagpapatuloy ang magandang kapalaran na naghihintay sa akin. Ang kapitbahay pala namin noon ay isang ilusyon lamang. Sa totoo palang buhay ay wala kaming kapitbahay. At hanggang dito lang po ang kwentong ito. Wakas. Thank you, Sir Casper. Maraming salamat sa lahat ng mag-comment.